and welcome to the Shelf Life. It's me, Paul, and today we're going to take a look at Kobe shoes. Very special yung 2026 para sa mga Kobe shoe collectors. So titignan natin yung mga shoes na na-release this year so far kasi punong-puno sila ng history. Si Kobe, second favorite player ko siya of all time. Syempre, kilala nyo naman kung sino yung favorite player of all time ko. Hindi ako collector ng shoes niya. Nagkaroon ako ng issues before kasi masyadong masikip sa akin yung mga shoes niya. Lalo na kapag wide kasi yung foot ko, wide yung feet ko, malapad. So nahihirapan akong isuot, masyadong fit. So ina-avoid ko talaga yung Kobe shoes. Pero this time hindi ko talaga matanggihan, mahindian kasi itong tatlong to, 30 years of Kobe to. And alam nyo naman kung ano nangyari kay Kobe, so hindi ganong kadali na palampasin itong ganitong opportunity. Dapat, ang i-cover ko lang is yung recently released na Kobe Draft Day Mystery Pack. Pero mahirap i-ignore yung two early shoes na ni-release dito this 2026. So, to be really special, i-cover ko na sila lahat. Okay, so let's start dun sa very first shoe na na-release ngayong year. This is yung Kobe Protro, Kobe 1 Protro, 81 points. So na-release siya last January. This is to commemorate yung 20th anniversary nung 81 points ni Kobe. So it's hard to believe na 20 years ago na yung 81 point game niya. Para sa mga hindi pa nakakaalam, yung Protro, ang ibig sabihin nun ay performance retro. So kung babalikan natin yung mga Jordan shoes, makikita natin na retro yung naming niya, yung branding niya. Pagdating naman sa Kobe's, retro din siya, pero every time na i-release siya, i-release, may mga improvements na ginagawa. So ito yung testament sa Mamba mentality na every time na mag-release sila, yung bagong technology at that time, ginagamit nila para ma-improve nila lalo yung retro. So itong shoes na to, it really reminds me of 2000s. Kung naaalala nyo, kung buhay na kayo nung panahong yon, ito yung time na parang hip-hop culture sa NBA. Naalala ko na sobrang luluwag ng mga jersey, sobrang hahaba ng mga shorts. So pagdating ng shoes, sobrang bulky din sila. And ako very interested sa mga bulky shoes. Gusto ko sila. Gusto ko yung mga malalapad, malalaki na shoes. So instant gusto ko na agad talaga to. So ang ganda-ganda ng build niya. So makikita nyo yung upper niya, parang may mga veins siya, So, ang ganda, parang mga may crack. Nung una, akala ko creases siya eh. Pero yun, part talaga siya ng design ng shoe. So, ayan. So, ang ganda-ganda talaga niya. Tapos sa likod, nakalagay up-tempo. Then, dito sa right shoe, nakalagay yung All-Star 2006. Not sure kung ito talaga yung ginamit niya nung All-Star 2006. I don't think this is it. Then inside, sa insole, nakalagay dyan yung mga teams. Ano yung mga nakalagay dito? We have Houston, Denver, LA, Atlanta, Philly, DC, and Oakland. Meron din dito ang NYC, New York. So, may mga meanings yan. Bakit andyan nakalagay yung mga cities na yan? Okay, then may nakalagay na 2026 release. So, punta naman tayo dun sa left shoe. So, dito naman nakalagay The Power of Imagination. So, 81 points. Katulad ng sinabi ko kanina, ito yung first signature shoe ni Kobe sa Nike. So, very special to. So, dun sa inside, same thing, nakalagay ulit yung mga name ng mga cities. Okay, so ayun, so very very solid shoe. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung 81 point game na yun, isang game lang yun, pero dun sa nakita natin, yung mga previous games niya, sobra talagang dominant yung performance niya.
Doon sa season na yon, nag-average siya ng 35.4 points per game. And also, siya yung first player since Wilt Chamberlain to score 45 plus points in 4 straight games. So grabe, no? Grabe talaga yung output niya. So lastly, dito sa shoe na to, kapag binili nyo siya, meron kang makukuhang special card. Nakalagay dito, Mamba Legacy. Then at the back, makikita yung silhouette ni Kobe. Ito yung ano niya parang signature na gesture niya, no, nung sinab na siya out of that game nung naka 81 points siya. So yan yung nakalagay sa likod. I believe na yung mga shoes ni Kobe this year or even last year, no, may mga included na special card. So eto, meron din siya. Okay, so let's go naman dun sa second shoe na na-release this year. Part nung history tour, no, ni Kobe. Ito yung Kobe 11 Elite Protro. Ito siya. Ito yung last shoe na ginamit ni Kobe, yung Kobe 11. Ito yung particular na colorway na ginamit niya doon sa last game niya where he scored 60 points, 4 assists, and 4 rebounds. So, very legendary yung last game niya, no? Akala mo, sa ibang mga players, kapag last game nila, swerte ng maka 20 points, di ba? Pero si Kobe, naka 60 points pa siya. So, let's go naman dun sa features ng shoe. So, unang-una, makikita natin dito yung gold swoosh. Okay, so ang ganda niya. Then, yung upper niya ay mesh, no? Fly knit. Then, sa tongue, you have yung Mamba logo. Then you have XX here, no? Roman numerals, 20. 20 years sa NBA, no? 20 years under one team, no? So birang-bihira lang yung ganun. So sa tongue naman nakalagay yung 2026 katulad nun sa 81 points kanina. So nakalimutan ko sabihin, no, yung 81 points sobrang komportable niya, no. Even though wide yung fit ko, ano talaga, very roomy siya and very comfortable talaga gamitin. So hindi ko pa ito nasusuot pero tingin ko ganun din siya. Dito naman sa heel, nakalagay yung date na April 13, 2016. Ito yung date nung last game niya, very last game niya sa NBA. Like what I said earlier, naka 60 points siya dun sa game na yun. Then you also have this like leather medallion. Diyan yung Mamba logo and also yung signature niya and also yung Nike swoosh. Right. So doon sa kabilang ano naman shoe. So almost the same. Doon sa tongue niya, you have the 20 years XX. Then 2026 and meron siyang extra pair na laces. So ang ganda niya, no, may mga specs siya of gold. So sayang lang, no, kasi yung laces niya parang hindi, yung aglet hindi ano, no, hindi metallic, no. Dito kasi sa default na laces niya ano metal siya. Okay, so yun lang, sana ganun din siya, no. Then sa loob, sa insole, you have 11, Kobe 11. Sa kabilang shoe naman, signature and Nike logo. Then interesting fact, no, you have 4 gold bars here. So ni-research ko kung anong ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin pala nito ay 4 feet of thread. Ito yung haba ng thread or ng tali na ginamit niya during dun sa Achilles surgery niya, operation niya. So alam naman natin na na-injure siya nung 2013, no? Achilles tear. Sobrang sakit na, no? As Kobe fan, talagang parang nagka-Achilles injury na rin ako noon, no? Kasi alam mo na agad na parang it would be very hard, no, to recover from that injury because of his age. And nung bumalik siya after the injury, he was not the same, no. Hindi na siya yung same Kobe before. Yung NBA parang nag-move na rin, no, nag-advance na rin siya
And parang naiwan na din si Kobe. So it's very sad, no? But nevertheless, no, hindi siya nag-give up. He underwent yung recovery, and pagbalik niya, he was still very capable, no? Siguro nawala yung athleticism niya, pero yung Mamba mentality nandun pa rin. For this pair, katulad ng sinabi ko kanina, may mga special cards, no? Inside the box. Pero for this one, wala akong nakitang card. I believe wala talagang card for this pair. I'll try to do research, no? Nakalimutan ko mag-research. Pero if meron talagang card, please let me know down sa comment para hahanapin ko kung saan ko na ilagay yung card. Pero sa pagkakaalam ko, wala talaga siyang card na kasama. Ayan, so andito na tayo sa pinaka-highlight or pinaka-main event ng video. Ito yung kaka-release lang last June 26. Ito yung Draft Day Pack. Kobe Draft Day Pack. It's a Kobe 4. Okay, Kobe 4 Protro. So mystery box siya. Kung nakalagay dito sa may colorway niya, wala talaga specific na colors, no? Nakalagay multicolor lang. So mystery box ito, pero bago tayo pumunta dun sa laman, explain lang natin mabuti kung bakit siya mystery box. So itong pair na to, itong release na to, 14 shoes talaga siya, 14 colorways. Yung 13 na pairs, yun yung nagre-represent ng 13 teams na hindi nag-draft or hindi nag-select kay Kobe Bryant noong 1996 NBA drafts. Yung pang 14th pair, yun yung parang pinaka-special, no? Pinaka-chase, yun yung pinaka-hinahabol na pair, no? Yun yung yellow or yun yung gold, yellow gold na pair, yun yung Lakers pair, no? Alam naman natin, Kobe eventually ended up with the Lakers, no? Pero hindi naman talaga Lakers yung nag-draft sa kanya, Charlotte. Tinrade lang siya sa Lakers. Ang tinrade sa kanya si Vlade Divac. Sinugal talaga ng Lakers lahat para kay Kobe. And hindi naman nagkamali yung Lakers, no? Actually, sobra-sobra pa yun nakuha nila in return. Alam naman natin si Kobe is one of the greatest players of all time. So sulit na sulit yung trade na yun. Ayan, time na para i-open yung box. Drum roll please. Ayan, so ito yung box. So like I said, mystery box siya. Kapag nag-purchase ka nito, hindi mo alam kung anong colorway yung makukuha mo. So talagang surprise kung ano yung makukuha mo. Itong pair ko na to, kinuha ko or binili ko siya sa Titan. So naging nag-reserve ako, part ako nung tinatawag nilang lottery. Meron silang special event na ginawa nung June 26 sa Mandaluyong. So ang ganda ng event. Unfortunately, hindi ako nakakuha ng pictures kasi nagmamadali ako. So ginawa yun sa Mandaluyong, no? So parang NBA draft yung setting nila doon, no? Ayan, so without further ado, so ayan siya. So kapag inopen mo siya, so nakabalot siya dito sa gold pack na to. So makikita niyo yung Mamba logo. Now, ayan siya. So ito lang yung makikita mo. So hindi mo alam kung ano laman ng tago lang muna natin itong box. So hindi mo alam kung hindi mo kita, no, kung anong pair yun nakuha mo. Alright, so ito yung front side, ito naman yung back side. So makikita nyo yung mga shoe na makukuha mo. By the way, ito pala, white yung initial color niya, pero wear away kasi siya. Meaning, in time, habang sinusuot mo siya, unti-unti magpipil yung top coat, yung white na top layer, and then lalabas yung true color niya underneath. So, it's either na talagang tanggalin mo yung white coat sa top, or let it lose it, no, yung top coat, let it wear away in time. So it's up to you. Ayan, so you open mo siya and then you will see what's inside. Now
Ang tina-target ko na pair is yung yung Golden State Warriors na pair kasi maganda yung blue niya eh. So nung na-open ko siya, nakita ko agad yung yellow kasi familiar ako dun eh. Kung nakita ko yellow yung swoosh, sabi ko mukha na jackpotan ko siya. Pero nakita ko agad yung 24 dito. So alam ko hindi dark, hindi black eh, yung 24 sa wire. So it turns out na ang nakuha ko ay yung Pacers na pair. Okay, so talagang siya, total mystery siya sa akin, no? Talaga hindi ko talaga alam na ito yung makukuha ko kasi I'm not very excited with Pacers, to be honest. Ayun, so dito na siya, Pacers yung nakuha ko. So sa loob makikita natin 13 Kobe Bryant. Okay, so we have the number 24 here and the autograph, no, signature. Okay, so sa loob, so team color to ni Pacers, no, colorway to ni Pacers. So like I said earlier, no, wear away to yung top coat niya na white. So if you scratch it hard enough, siguro lilitaw yung true color niya, no, underneath. Pero ayokong gawin yun. Yung ibang mga content creators na ginawa na nila yon, pero ako ayoko. Gusto ko siyang mag-wear away on its own, no. Ayun. So, ayan, maganda naman yung build niya. So, hindi ko pa siya natatry. Sana, siya, no, forgiving siya dun sa mga malalapad yung paa. Katulad ko. Ayan, so yung other shoe, you have the number 10 here. 10th pick, which is yung Indiana Pacers. Ayan, so, nakalagay naman dito, 1996 draft. So, meron kang another pair of laces. Ang ganda nito. Ano ba to? Navy blue. So, maganda siya dun sa i-replace yung white with this one. So, gagawin ko yun kapag time na naisuot ko to. Ang isang observation ko lang din kasi, since very much sought for yung yung Lakers pair, no, yung Lakers na colorway, it means na mataas yung resale value niya. So, kung gusto mong kumita ng pera, pwede mong benta yun at a very high price. Nakita ko parang mga 3 times yung yung resale price niya. And may nakita nga ako na na store dito sa Philippines na nagbebenta ng ng different sizes. So kung 4% lang yung chance mo na makuha yung Lakers pair, ganong kaswerte ka para makuha mo yung isang pair for each size, no? So, you can call that suspicious or just lucky, no? Plain lucky. So, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero, ayun. So, yun yung experience ko. Yun yung observation ko so far. Wala akong balak kunin yung Lakers pair. Wala akong balak i-trade to for another shoe, no? Kasi maganda rin naman siya. Ayan, last but not the least, no? Itong pair na to, meron siyang 2 cards na included. Okay? So, ayan. So, ito yung 13 picks, no? Okay, so nice. Again, thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo dito sa mga shoes na to, no? Kasi itong mga shoes na to represent 30 years of Kobe Bryant's career, no? Yung draft day niya, 1996. Yung 81 points niya noong 2006, and then yung last game niya noong 2016. So 30 years, no. Ako very happy na dito sa tatlo na to. Even if hindi na ako makabili ng shoes pa ni Kobe, very very happy na ako dito. Meron pa ako isa pang shoes na pinipisil. Nag-submit na ako ng bid, yung Kobe Draft Day na Air Force 1. Kapag nakuha ko yun, gagawin ko ng video. Pero okay lang kahit di ko makuha kasi solve na ako dito sa tatlong to. So again, thank you and sana na-entertain kayo. If you like this content, please like and subscribe to help the channel, and see you next episode. God bless.